Hello guys, kailangan nyo tapusin itong video na to para hindi masayang ang sahod nyo dito sa Facebook. So isa nga po sa followers natin sa Facebook ang nag-message sa atin about dito sa issue na na-encounter niya. Okay, so eto si Sir Antonio. So meron siyang 2,224 US dollars. Kung i-convert natin yan guys into peso, ayan, i-calculate natin. So ang peso ngayon guys ay nasa 61 pesos na ba? Okay, so 2,224 times natin sa 61, more than 100,000 pesos po yung nasayang dahil po sa maling step or maling ID verification process. So, similar kami na encounter at similar din kami ng status up until now or today. Okay? So, hindi na po ba makukuha ito? So, ano nga ba yung mga dapat tandaan o dapat iwasan bago natin i-verify yung identity natin? So, sayang to guys, no? 6-digit income na to at yun, medyo matatagalan or yung pinaka-worst dito guys, baka hindi na makuha. Okay? So, ito yung kanyang message sa ating page. Sabi niya dito, ay nag-message siya nung Wednesday. Sir, pwede ba magtanong about sa Facebook violation, willing to pay po pag naayos? So, sinabi ko naman yung na-experience ko din ito at nahirapan ako sa pagproseso. Up until ngayon is hindi pa din siya nawawala. So, same na same kami guys na-encounter na issue. So, ito nga guys, your payout account is restricted from monetizing. Sabi dito, merong unusual activity na nangyari sa kanyang payout account. So, sabi ni Sir Antonio na meron siyang multiple pages at same verification process yung kinakailangan, sabi ni Facebook. So, nagpasa daw siya ng government ID and then dalawang beses, yung pangatlo, ganito na yung status. So, pangatlong beses siya nag-verify ng kanyang identity at yung dalawang beses is decline, yung pangatlo is decline pa rin. So, yun, nakakalungkot and sana guys, hindi nyo ma-encounter to para hindi masayang yung sahod nyo. So, ano yung mga dapat nating iwasan? So, sabi dito, yan po problema ko, na-feel ko po kasi encounter bug po ang may screen record. Ayan, so sabi niya, tinry niya itong i-verify yung kanyang identity. Yun nga, nagkaroon pa rin ng failed verification. Okay? So, meron ako i-share sa inyo guys dito na notification bago mag-failed yung status ng payout. So, papakita ko din sa inyo guys yung ating payout account para may idea kayo. Punta lang ako dito guys sa ating Facebook account. Sa app, punta tayo sa Facebook, punta tayo sa monetization or professional dashboard. Click natin yung monetization. Mapapansin nyo guys dito, kapag ganyan yung status ng account nyo, pati po yung monetization is affected. Hindi na po kayo mamamonetize sa ads, subscription, stars, lahat po ng ano nyo, ng tools. Okay? And kung pupunta tayo sa setting, punta tayo sa setting, and i-check natin guys yung payout. Yan, hanapin natin dito yung payout natin. Payout account. Sa may pinakaibaba na yan guys sa setting na makikita yung payout nyo. Ayan, so same na same kami ng status. So, your payout account was disabled due to unusual activity. So, yun. Kwento ka lang guys na disabled tayo. Matagal na. More than 2 years na ata siya or wala pa. Pero hindi ko na siya iniisip kasi nga madedemotivate lang ako. So, ang ginawa ko is nagpatuloy pa rin ako sa pag-upload ng mga video at sa affiliate partnership na lang ako nag-focus. So, ngayon, bakit ba siya nag-failed? Ang nangyari guys, ganito yung na-receive ko na notification. So, kung kayo ay makaka-receive ng ganitong notification, be very careful. Huwag nyo muna siyang i-verify unless wala pa kayo nung ID na to. Okay? So, pakita ko sa inyo guys, ito yung na-receive ko na notification. Ayan, Facebook payout verification. Sabi dito, verify documents to receive payout. For your security, we occasionally ask you to verify some information to continue receiving payout.
please verify your documents. So ano nga ba yung mga gustong kunin sa atin ni Facebook para po mapatunayan na sa atin yung payout? Okay? Number 1, kailangan po ng bank statement. Pwede rin po yung bank record or yung inyong PayPal transaction. Yun. Okay? Pero I suggest hingi kayo ng tawag dito, authorization sa bangko na makuha nyo yung bank record or yung transaction history. Or kung meron naman kayo guys na passbook, yon pwede na yon. As long tugma dapat yung pangalan ninyo diyan sa bangko, pati diyan sa payout account ninyo. Kung Jose Molleda Jr., Jose Molleda Jr. din yung nakapangalan diyan sa bangko ninyo. Okay? So malinaw. Pangalawa, kailangan ng ID. Sabi dito ni Facebook, no? Sinunod ko yung sinasabi ni Facebook, pero ganun pa rin yung nangyari. Okay? So bibigyan ko kayo guys ng idea kung ano nga ba yung ating dapat gawin. Okay, sabi dito ni Facebook about identity verification for Facebook payout. Sabi dito, if your payout account admin of Facebook payout account, you may be required to verify your identity to continue receiving payout from Meta. If you're asked to verify your identity, your payout account will be placed on a temporary hold to protect your personal and financial information until verification is complete. So, hindi nyo makukuha yung sahod niyo unless na-verify na yung identity niyo. Katulad nung nangyari kay sir na 135,000 pesos is hindi na niya makukuha. Sabi pa dito, only payout account can complete identity verification if you're not payout account admin for your account. Contact the payout account admin to resolve the issue impacting your monetization. Meron din kasi guys na mga pages na hindi sila yung nakapangalan sa kanilang payout account. So kailangan talaga natin kontakin yung mga intermediary or third person na nakapangalan dyan sa inyong payout account. Dapat ma-verify nila yung kanilang identity or mag-send sila ng supporting documents. Ito nga yung mga supporting documents, okay? Before ko ipakita yung mga supporting documents, take note, sabi dito, after 60 days, okay, you will become demonetized and previously earning will be on hold until your identity can be verified. Kapag po hindi tayo nakapag-provide ng necessary documents to verify your identity, yun, made-demonetize tayo sa loob ng 2 buwan. After 90 days, kapag po hindi pa rin na-verify yan, okay, ayan, kabahan na tayo dahil mapoperfeit at mawi-waive lahat po ng tawag dito, rights natin na makareceive ng sahod kay Facebook, katulad po sa nangyari sa akin at kay Sir Antonio. Okay, so hindi na yung makukuha kasi nga perfeited. So hindi na verify, failed verification, ibig sabihin hindi tinanggap yung mga ID, yung bank record. Okay, ganun po yun. So, before kayo mag-proceed sa verification, make sure naka-ready na yung mga documents nyo. So, ano ba yung mga documents? Bank account or yung PayPal documents, ito yung ina-accept. Sabi dito ni Facebook, dapat yung bank or PayPal statement nyo ay issued no more than 6 months ago. So, dapat meron kayong previous transaction, usually 3 months yung ina-accept nila. Dapat colored, hindi siya tawag dito black and white or Xerox copy. And voided check, passbook, account creation documents. So, ayan, yung mga kailangan niya. So, dapat malinaw, hindi blurred, at original. Okay? So, yan. Ito naman, dapat yung mga nakalagay or yung visible doon sa mga documents na pinapasa natin. Dapat may bank name, logo, dapat naka-indicate yung full name ng holder or ng account holder. Okay? Pati yung number, dapat visible doon sa pipicturean nyo or i-scan nyo at papadala nyo kay Facebook. So, ito naman yung mga government issue ID. Bukod po sa bank statement, kailangan po ng government issue ID. So, ito yung ID na pinasa ko. Hindi ko lang alam kung bakit dinecline pa rin ng Facebook. Dahil yung yung ID ko kasi, alam niyo naman, 'di ba, pag kukuha tayo ng driver's license, yung first name ko is nakalagay yung junior doon. Tapos
Yung Facebook ko is Jose Ova Molleda Jr. Nandun sa pinakadulo ng surname. So, siguro doon nagkaroon ng problem. Okay? Kahit yung suffix ay tama at yung ID na naka-indicate is tama, doon siguro nagkakaroon pa rin ng ng mahigpit na verification procedure si Facebook or SOP na tinatawag. So, kung kayo po ay may mga suffix, may tuldok ba yung nyo, yung short name nyo, kung ano yung nasa ID, dapat tugma yung yung nakalagay. Okay? So, nagpasa ako una ng driver's license na failed. Pangalawa, kumuha ko ng meron akong national ID na pinasa, na failed din. Kasi nga, yung mga national ID natin is madali siyang mabura. Yung ID ko na pinasa, yun lang ang pagkakamali ko, pinasa ko pa rin kahit meron na siyang mabura doon sa mga important details. Kasi alam ko naman, original naman yun. At ako mismo yung nasa ID. Yun, na-failed pa din siya. And dapat ang ipapasa ko passport naman, unfortunately, yung passport ko ay expired na. So, possible, pangatlong try ko na, baka mag-failed. So, hinintay ko muna kumuha ko ng passport at ilang linggo na lang marerelease na yung passport at bigla na lang nag-notify ngayon na unusual activity na. So, ewan ko kay Facebook kung bakit hindi tinanggap yung mga ID natin. Pero for sure, siguro sa clarity ng ID na pinasa ko, dahil merong name issue, yung mga suffix, may junior, senior, or mga the third, the first, the fourth, may mga ganun yung ibang pangalan. So, possible nagkaroon doon. Yung pangalawa, siguro, dahil may tawag dito, burado yung ID na pinasa ko pangalawa. Yun nga yung national ID. Ay yung PVC type, di ba nabubura yun? So, yun yung pinasa ko. So, unfortunately, failed pa rin. At don't worry, dahil na-experience ko na yan, ayoko na ma-experience sa inyo yan, guys. Meron tayong kinausap, sikat to na mga creators sa online at meron silang millions of sahod. Nakita ko mismo yung sahod nila, guys. So, hindi ko na lang papangalanan. At ganun din yung nangyari sa kanyang account. So, ang sabi ko, ma'am, eto yung mga pinasa ko. So, iwasan mo magpasa ng ganitong ID, ganitong bank statement. Dapat legit, tugmay, dapat yung mga details kung ano yung nandyan sa ID, dapat ganun din sa payout account. So, sinunod nila, unang try is na failed. Sabi ko, siguro hindi tinanggap yung ID nyo. And pangalawang try nila, sabi ko, itry nyo yung passport, dapat hindi expired. And good news, guys, na approve yung kanilang verification. Nakuha nila yung sahod nila. Okay? I suggest, kung nagkaroon kayo ng ganitong notification, verify documents to receive payout, ang kunin nyo, ayan. Okay? Ang kukunin nyo or ipapasa nyo na ID is passport. Passport, guys. Wag na yung mga ID natin na local ID. Actually, local ID din naman yung passport. Pero siguro, mas mataas yung niyan, chance na ma-approve. So, na-approve yung kanilang account. Okay? So, ayan. Ganun lang naman yung pagpasa. Kailangan mong mag-provide ng documents, bank statement, business license. Mga ganyan yung hihingin sa inyo. Pero again, mag-base pa rin kayo kung ano yung nakalagay or pangalan nyo sa ID at sa payout account nyo, dapat tugma at walang mali. Even yung address, dapat tugma po. Okay? So, ayun guys. Okay? So, dapat passport na lang ipasa nyo. Huwag muna kayo guys magbe-verify. Huwag kayong magmamadali kasi ako nagmadali ako magpasa. Hindi muna ako nag-research. Hindi muna ako nagtanong. So guys, kung napapanood nyo to ngayon at meron kayong mga kakilala or fellow creators na may ganitong issue ngayon, dahil ang dami na rin nagkakaroon ng ganitong issue, so i-share nyo to, okay? I-copy nyo yung link, i-share nyo to sa groups ninyo o dyan sa Facebook post nyo. Okay guys, so eto pag-usapan naman natin, bakit ba nawala or bakit yung earnings is hindi na makukuha? Dahil alam niyo naman guys, forfeited na siya or na-waive na po yung rights natin na makuha yan. Dahil binigyan tayo ni Facebook ng mahabang panahon, yun nga lang, failed at hindi tayo na-verify sa identity. So, possible guys, hindi na natin makukuha pag ganyan yung status. Actually, nag-meta-verified na din tayo
at kumausap tayo ng mga support, paulit-ulit lang sinasabi nila. Wala na silang magagawa sa bagay na yon. English pero yun yung pagkakaintindi ko. Parang unfortunately, wala na kaming magagawa sa issue na nangyari sa account mo. Parang ganun. So, tinapat na tayo nung customer support. Okay? So, tatapatin ko din kayo guys. Kapag ganyan ang status, unusual activity na mahihirapan na kayo makuha or hindi nyo na talaga yan makukuha. So, ano yung ibig sabihin ng payout restricted? Siyempre, kapag lumabas yung warning na yon, pansamantalang hold yung payout natin unless na ma-verify. So, hindi naman permanently na mababan tayo sa Facebook or sa account natin. Sa payout lang. So, hindi makukuha yung payout. Pero guys, pwede pa rin tayo mag-upload ng content. Okay? At kung na-experience nyo na to guys, at meron kayong engagement, marami kayong possible followers, no? Maraming nanonood sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Katulad ng nangyari sa atin, ay unusual activity, so hindi ko na talaga makuha yung mga sahod ko sa ads, stars, sa subscription. So, nag-focus na lang tayo sa affiliate partnership. So, meron pang other way dito kay Facebook. So, I suggest tuloy nyo pa rin mag-upload. Okay? So, yung failed identity verification, mali yung government ID, yung pinag-usapan natin kanina, hindi tugma yung pangalan, burado yung mga details sa ID, malabong larawan, or expired yung ID. So, iwasan nyo magpasa ng ganitong mga documents. Okay? So, unusual activity, ito yung mga nadedetect ni Facebook. Number 1, madaming login history, lalo-lalo na kung OFW kayo at yung account nyo is nilalagin nyo dyan sa mga country na restricted yung Facebook. So, usually sa Middle East, meron silang mga parts dyan na parang nakaban yung Facebook. So, kapag nilagin nyo dyan yan, tapos pinasa nyo sa kakilala nyo dyan sa Pilipinas, kamag-anak, asawa nyo, syempre, no-open nila yung account nyo dyan, nagkakaroon ng unusual activity. So, gumagamit din kayo ng VPN, di ba? Sa ibang country, bawal yung Facebook. Like, alam ko sa China bawal, 'di ba? Or correct me na lang kung bawal talaga. Gumagamit sila ng VPN. So nadedetect din ni Facebook 'yan. So maraming suspicious IP address na history. So kaya bine-verify talaga kung kayo ba talaga 'yan. Okay? So, 'yon, security review kapag may pagbabago. So double check nyo yung bank account nyo kung tama yung pangalan na nakuha nyo dyan sa bangko, di ba? Yung PayPal, tax information, and other business details ninyo. Okay? So, ito yung 4 and 5, no? Kapag may content na lumabag sa partner monetization, community standard, recommendation guidelines, pwede rin maapektuhan yung payout. So, again, ito is hindi naman totally related yan sa payout issue. Ito mga partner community standard and community guidelines ay sa mga ano yan, sa demonetization naman. Pero iba yung payout setting issue. So, iwasan nyo na din para sure tayo na walang problem yung inahul yung ating Facebook account. So, number 5, merong system bug or meta review. Minsan, wala namang violation. Minsan talaga nagkakaroon lang ng bug si Facebook. Lalo na pag may system upgrade na tinatawag sila. 'Di ba? So, for now guys, yun muna yung masashare ko sa inyo and sana nakatulong at nalinawan kayo at sana wag nyo ma-experience yung payout unusual activity kasi hindi nyo na yan makukuha or kung makuha nyo yan talaga, sobrang galing nyo guys at i-share nyo sa akin kung paano nyo yan ginawa. Meron din guys nag-o-offer so be very careful baka po mag-post kayo ng mga ganitong status ng inyong inyong account. So, eto, sample. Merong mga group sa Facebook na guys, baka alam niyo yung kung paano makuha yung ganitong payout ko, nagkaroon ng unusual activity. And at ang nangyari, hindi na nakuha yung payout, na-hack pa yung account niya. Kasi nga, merong mga nananamantala na mga fake account, no? Ilalagin yung account nyo. So, ang gagawin nila is sige sir, aayusin natin, ilalagin ko yung account nyo dito sa device ko and then hindi nyo nila nakausap kasi blinak na sila tapos nakuha na yung account nila, hindi pa nakuha yung payout. So, iwasan nyo mag-post nyan. So, be very careful, lalong-lalo na ang dami natin nakitang ganyan na humingi ng tulong and yun,
na ano pa, na pangamak pa yung account nila. So, sana makatulong 'tong video na 'to, i-share nyo. At kung meron kayong makakausap na tumutulong na mag-ayos ng account, be very careful. So, make your own, due diligence na tinatawag. Okay, do your own due diligence na tinatawag. So, make sure i-review nyo muna kung legit. Kung hindi or very suspicious, wag niyo ibigay yung mga details login ninyo. Okay, guys? So, guys, pasensya na din mga nagme-message sa atin at hindi ko na kayo mag-isa-isa. At kumuha na lang tayo ng importante at makakatulong sa community natin dito sa Facebook at sa YouTube, no? So, sana iwasan yung mag-upload ng mga makakasira ng Facebook page or profile ninyo. Kung na-experience nyo na to, guys, make it sure huwag kayo mawala ng pag-asa, mag-upload pa rin kayo or gawa kayo ng panibagong page. Okay? So, for now, yun muna. Maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa next video. Don't forget to subscribe. Pa-like din po itong video natin.